Hoy, grabe to. May pasabog si Senator Dante Marcoleta sa Net25. Nako, one bull. Nako, yari ka ngayon. Pati Pinky, no? Mapapaya kayo dito, no? Masasadlak kayo sa kahihiyan dito, no? Sabi ko sa inyo, hindi kayo aatrasan ni Senator Dante Marcoleta, no? Yung mga style nyo noon, dadalhin nyo ngayon, ha? Hindi yan uubra sa ngayon, ha? Sandaan nyo yan. Ang tao gising na sa katotohanan. Ang tao galit na sa mga nangyayari ngayon. Ayaw nilang paligoy-ligoy. Ayaw nilang mga pa-petiks-petiks, pa-epal-epal, no? Yung mga style nyo nakaraan, ha, na dinadarag nyo yung tao, akala nyo, ganun-ganun matatakot sa inyo si Senator Dante Marcoleta, malaking pader ang babanggain nyo pag si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Buong Pilipinas makakalaban nyo. Di ba? Hindi, ito lang, ha, sa katwiran. Ya? Sa katwiran, makakalaban nyo sa katwiranan, no? Sa katotohanan, no? Ngayon, ito po si Senator Dante Marcoleta, may pasabog po dito sa Net25 na kung saan, nako, 20 tong senador na mabibigla dito, sabi ni Senator Marcoleta, nababala ni Senator Marcoleta na talagang may papel na ata siyang ipapakita sa Monday, papasa niya, no? Ito po, painggan po natin si Senator Dante Marcoleta sa Net25. Naman niyang kahuli-huli ang privilege speech. Na ang buong akala namin, may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics eh. Antindi mo na, parang comics. Dito to, alam nyo, galit na galit si Senator Marcoleta sa ginagawa niyang Pinky na yan. Hindi para si Senator Marcoleta, idepensa niya sarili niya. Hindi. Ang ginagawa niya dito sa nangyayari ngayon, maanumalya. Hindi masolve-solve dahil kay Pinky. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yun na parang slide. Meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang. Nako, para grabe. makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palaging gano'n yung taktika niya eh. Palaging ganyan. Lagi paamba. Di ba lahat ng mga vlogger paamba? Nakita nyo yung mga naratibo nila puro paamba? Ano yung paamba? Yung tinatawag na, sige, pag hindi mo nilabas yan, ito gagawin namin. Gusto nyo ba ilabas ko yung ano? Ilabas nyo na para magkaigihan niya, lumitaw yung totoong katwiran. Kasi parang lumalabas, kasi parang tinatakot si Senator Marcoleta eh. Ang taong bayan parang tinatakot nyo eh. Hindi ba, di ba? Parang nakot yung ginagawa eh. Ano yun eh? Para hindi makapagsalta yung tao eh. Di ba? Ito po nangyayari ngayon. Totoo lang po. Huwag tayong magdinayan. Di ba? Pag minitsa mo si Libiste, anong sasalita? Anong ginawa kay Libiste? Ayun, kakasuhan ng namimigay siya ng pera. Kakasuhan nata. Iimbestiga ng COMELEC. Antindi, no? Pero si Manny Pacquiao, pag namimigay, okay lang. Di ba? Si Libiste namigay, sabi o election daw. Christmas yun. Natatandaan namin yun. Di ba? Ito si Senator Marcoleta, ganito ginagawa nila, tinatakot nila, takutan, aamba. Di ba may mga vlogger ganyan? Gusto nyo ba ilabas ko baho ni Marcoleta? Isang linggo niya sinasabi yun. Kaya yung mga audience na paniwalang-paniwala, talaga? May baho si Senator Marcoleta? Si Pinky, style niya. Ano style niya? Marcoleta, gusto pa imbestigahan ka sa ombudsman? Di ba puro amba? Para yung mga audience, may kaso, ba't iimbestigahan? Di ba puro paamba? Ituloy mo ang investigasyon para lumitaw ang katotohanan. Tagalasan, bakit yung tuloy? Saan ba niya nakita yung 500 na yun? Ano ba meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya... gawa-gawa lang niya yan para ma-high blood si Senator Marcoleta. Gawa-gawa lang niya yan. Dirty tactics niya yan eh. Ay, binigay daw sa kanya na... hindi, yung sulat mismo. Sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo din kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa,
katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming Oo. komunidad. Matagal na po kasing hinihingi ng mga tao ito eh. Oo. Hindi po LGU. namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal na sila. mga asosasyon. Tama. na nakatira doon at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Hindi niya, fishing expedition niya. Yan ang, alam mo, pag ang isang tao na walang makita, fishing expedition, tapos ginagawa fishing expedition, biro mo, kakalkalin mo, ano, Seto Marcoleta, yung allocable, lahat naman may allocable, naghihintay ka na may magkamali, o asang galing niya, o kulang 20 pesos, o panagutin si Marcoleta, doon ka pala maghahanap, pinag-iimbestigahan mo, wala kang kasiguraduhan, sa iimbestigahan mo, kung may mali si Seto Marcoleta, wala. Basta ang alam mo, walang mali si Seto Marcoleta, pero baka sakaling may makita kayong mali. Fishing expedition. Ginagawa niya rin sa speech si Sara yan. At ginagawa rin nila kay Libiste yan. Na si Libiste, Libiste namimigay ng pera, demanda, imbestigahan yan. O yung solar, imbestigahan yan. Wala silang makita eh. Kaya lahat susiriin. Doon pala sila maghahanap ng ipangyayari nila doon sa taong ayaw nila. Oo, maski naman kay... Ito ba kinukonsit ito ng natin, kinukonsit ito? Dapat ito sinasaway ito eh. Pinag-aayos ang sambayan ng Pilipino, dapat pinagbabati-bati, hindi wala kayong pakialam, di ba? Kay doon sa privilege speech, di muna natin sasabihin ang pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19 Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19 Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19 Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatanda. Tapos iba silang tono, di ba? Natatandaan mo yun? Lahat may insertion daw. Parang pinapaliwanag niya, lahat may insertion. Bakit masama ba magkaroon ng insertion? Masama ba? Hindi masama. Ang masama, kukupitin mo yung insertion. Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Yun, yung abogado ni Pinky, yung One Bull. Sumasalo lagi kay Pinky. Parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko nga, parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan. Yari ka, One Bull, kahihiyan mo to. Yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kumisan, tinatawag naming amendments dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Ito napakalaga ng talakayan na to Talagang dito dapat kayo pumokus talaga na para maunawaan nyo yung nangyayari ngayon sa sambayan ng Pilipino. Himay-himay nyo sa isipan nyo, ibulay-bulay nyo kada marinig nyo kay Senator Marcoleta. Hindi kasi biro ang nangyayari ngayon, tandaan nyo. Hindi biro po. Hindi ito parang bukas nagkaroon ng issue tapos susunod wala na. Hindi po. Ito po hindi pwedeng palagpasin ni Senator Marcoleta. Kaya hanggang ganito na lang ang laging paulit-ulit niya sinasabi sa atin. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba?
Tama. Mm-mm. At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Mhm. Mhm. Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Oh, di ba? Di ba yung sabi ko sa inyo, bago pa lang sabihin ni Seton Marcoleta to, noon pa lang si Seton Marcoleta sa Blue Ribbon, ha? Nagsasarili silang investigasyon ni Kiko Matching. Tama, mali? Di ba? Natatandaan yon? Doon pa lang binabastos nila yung mama na si Seton Marcoleta. Dahil kung talagang may paggalang kayo sa Blue Ribbon Chairman, noon, panahon ni Seton Marcoleta, hindi kayo mag-iimbestiga ng sarili nyo. Kasi magkakaroon ng kalituhan yung sambayan ng Pilipino. Alam ba, nag-imbestiga siya. Ang sagot niya, blue. Nag-imbestiga si Seton Marcoleta, ang sagot, yellow. Sino paniniwalaan mo? Magkakaroon ng kalituhan lahat ng sambayan ng Pilipino. Ang tawag diyan kabastusan, walang karespeto-respeto. Tapos tinanggal niyo si Seton Marcoleta, pinalitan niyo, lalo niyong binastos si Seton Marcoleta. Tapos maghihingi kayo ng respeto sa congressman dahil sa interparliamentary courtesy. Hindi kami naniniwala sa interparliamentary courtesy na kung yan ginagamit niyo lang yan dahil may pinagtatakpan sa tunay na katotohanan. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, Aha. hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi, nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon, ay pinakita niya sa kanyang privilege speech, yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, Mhm. buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibig nga yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman yan. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement. Ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kaya pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Hindi, yan taktika niya, di ba? Lagi siya may pa-blind item. Lagi siya may pabitin. Lagi siya, yung taong bayan mapapaisip, ay oo nga no. Di ba? Laging ganyan taktika niya. Di ba? Pero sa kahuli-hulihan, walang nagiging resulta. Ganyan po yan. Sabi niya ng mga tambay dyan ngingas kugun. Sabi ng mga seta matatanda, ngingas kugun. O sa mga kabataan, intro boys. Diba? Mahilig lang sa intro. Pero di ba, sa huli, wala na. Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Aha. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Tama. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating Tama. bansa. Grabe. 9 na buwan ang lumipas, Jen. Opo. Grabe, 9 na buwan. Kalo pinagbuntis yun. Tao na yun 9 na buwan. Nanganak na. Nanganak na yung tao nun. 9 na buwan na. Naisilang na yun dapat isilang. Ha? Hindi pa rin niya naiimbestigahan tong mga to. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya
may hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyan dahilan yung Yes mga po, staff oo. ko. Yeah. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami Sobra. mong dapat ipatawag. Sobra. Yung balang binanggit ng Diskaya eh. Ba't di patawag yun? Kung talagang walang kasalanan yun at iniimbento lang yung sinasabi ng Diskaya na nakalagay lahat ng congressman doon at ibang congressman, kung imbento lang yun, ba't di nyo ipatawag? Para magkaalaman. Para si Seto Marcoleta sabihin nyo kay Diskaya, company ni Marcoleta, gawa-gawa ni Seto Marcoleta si Diskaya? Ha? Kung gawa-gawa pala ni Seto Marcoleta si Diskaya, bakit si Diskaya nakakulong ngayon? Anong kaso? Kaso ba ni Seto Marcoleta tungkol doon? Tawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oo. At kayo rin bilang miyembro ng ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Siya na lang po ang lumalaban ngayon sa katwiran. Sabi ko nga, di ba, yari kayo kay Senator Marcoleta. Yari kayo, lagot kayo, one bull, pati pinky. Saan? Sa katwiran. Di ba? Sa mga katwiran na bibitawan ng Senator Marcoleta. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang tao. Hindi, wala yan. Sabi niya walang mastermind. Eh. Di ba sabi niya walang mastermind? Bayan. Opo. Masama ba yun? Kaya ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin? Hindi, ang sagot ng mga vlogger, asa ebidensya mo, Marcoleta? Asa ebidensya mo? Di mo? Ang hilig nila mangsawsaw na hindi nila alam. Wala silang kaalam-alam. Hanapan mo ng ebidensya yung tao na gusto mong imbestigahan. Come on. Na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Oo. Bakit ako ang babalikan niya? Oo. Hindi siya consistent eh. Mhm. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. Oo. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yeah. na congressmen? Mhm. Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. Tingnan mo. Di ba? Tingnan mo yung tao na yan. Kasi ayaw niya ipatawag. Meron niya 67, ayaw niya ipatawag. Kasi sa 67 na yon kasama si Tamba. Sabi lang daw sa kanya, opo. oo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Mhm. Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? May interparliamentary courtesy. Dapat to palitan ng pangalan eh. Si interparliamentary courtesy. Di ba? Hindi kasi di ba, nagtatago siya sa interparliamentary courtesy. Ang interparliamentary courtesy po, isang tradisyon na kung saan igagalang mo yung kapitbahay mo, igagalang mo yung house of, yung mga congressman. Paano mo igagalang yung mga yun? Hindi nga tayo ginalang ng mga yun. Di ba? Ginalang ba tayo? Hindi. Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Oo, Yung nga po. nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung ba't siya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Ano hindi in reality? Iglesia to, sumasamba to. Ha? Di ba? Nakaraan, umalis yan dahil sumamba siya. Sabi niya, Webes. Sabi niya, pinagkamala nag-walk out. Nataalala nyo? Sumasamba to. Hindi man kaya niniwala sa INC na kanyang inaaniban, pero may Diyos siyang kinikilala, sumasamba to. Walang sa psychology na makapagsasabi o saan man ang pag-aaral ng science o medical, anumang lahat ng pag-aaral, na kapag ang isang tao ay nagbabasa at may pananampalataya sa Panginoon at may meron siyang relihiyon, ay nawawala sa sarili at wala sa hulog. Wala po niyan. Wala po niyan. Ewan ko saan galing kay Pinky yung wala sa hulog. Baka siya tanungin niya sarili niya kung asan niya kinuha yung wala sa hulog. Kahit based on science tayo eh. Di ba? Ang taong palabasan ng Biblia palakinig
ng Bible study o naman ano dyan, nasa hulog lagi. Tandaan nyo yan. Yun ho ang kanyang Akalain mo kanya, Hindi, tamo ito si Abante, yun nga lang ang problema sa kanya. Nagbabasa siya ng Biblia, pero kahit pa paano, may katwiran din yun kasi nagbibiblia siya eh. Kaya nga pag may Biblia siyang binabasa, hindi ako tutulong sa kanya eh. Tutulong ako doon sa ginagawa niya, labas na ang Biblia. sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumbaba ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Mm. Na kinakailangan makapirma yung majority. Mhm. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw mong pa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oho. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oo. Oho. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo Ayaw, isabi, ayaw interpret. Ayaw mo kipagdebate. nga. Baka nga naman takot ka. Mhm. At alam ko, takot na takot ka talaga. Ano ka ngayon? Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Mhm. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Ano ka ngayon? Nakahanap ka ng katapat, Pinky. Totoo lang. Iba to. Ha? Iba to. Ikaw, iba to. Iba to dapat sa ano. Ha? Sino yung wala sa hulog ngayon? Oh. Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin kapag ka maganda na at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Parang siya lang may-ari ng komite, no? Parang siya lang may karapatan. Hindi porke chairman ka, ikaw lang may karapatan. Yung mga taong dapat mo din yan, inukonsulta mo sa mga senador yan. Hindi lang ikaw ang senador. Baka nananaginip ka ng gising. No? Pakitapik ka to, one ball. Yung kasama mo, baka nananaginip ng gising. Baka na-over sa power niya. Akala niya, wabang buhay siya sa senador niya. Mhm. Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Oh. Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko na may pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Oo. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po. Tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan. Oh. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya gano'n. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradition na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng... Oo, alam mo huwag niyo pagtanggol mga vlogger. Hindi porket may tanggol nyo to kalaban nyo DDS. Hindi. Oo, kalaban nyo mga DDS, wala tayong pakialam dyan. Sige, go na ng go, kalabanin nyo DDS. Pero pagdating dito sa katwiran, huwag nyo kalabanin ng katwiran. Tandaan nyo, ang nangingibabaw sa mundong ito, tandaan nyo, mapasayas, mapamedikal, man pag-aaral sa buhay na to, ang nangingibabaw yung katotohanan na katwiran. Tandaan mo yan. Hindi pwede mababali yan. Di ba? Pag ang puti, kulay puti, hindi mo pwedeng gawing itim yan. Tandaan mo yan. Pag ang chemical ay naging pula, kulay pula yan. Hindi mo pwedeng gawing itim yan. Di ba? Yan ang kasi ang nature ng science, medical, lahat. Ayan ang katwiran. Di ba? Pag sinabing ito dapat imbestigahan, ipatawag mo. Dahil yun ang nature. Di ba? Kasabihin nyo, ba't ipapatawag? Anong kinalaman ng mga yan? Nasasangkot sila. Di ba? Mga ebidensya. Pasensya na po kayo, ako ganito lang style natin. Style lang natin to para medyo gising lahat ang makakapakinig. At sabi ko nga dito, masustansya lagi ang usapan dito. Na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Bakit?
Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin, alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talagang salarin, tawanan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang Opo. galang na, Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oo. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, Sabihin na mo, isasabihin ako na kayo. tama, ang galing, tama yun. Kinakailangan na yun eh. Oo. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga. Alam mo, dapat magkaroon ng people initiative eh. Ewan ko, pwede yun Yung pipirma yung napakaraming tao na kung saan majority magsasabi, ipatawag yan si Martin. Para yung interparliamentary, mapahiya yan si Pinky. Para sa akin Ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Tapos sabihin naman ni Pinky, sinong taong bayan tinutukoy mo? Wala nga ako nakikita, puro trolls eh. O sige, palagay natin puro trolls yung paniniwala mo, Pinky Walang taong bayan nakapagsabi niya Sa palagay mo, may nakuwang milyon-milyon, bilyon-bilyon na pera? Sa palagay mo, sa natural na lang sa instinct na lang sa instinct na lang ng tao Sa palagay mo, walang Pilipino magagalit doon? Sa palagay mo, walang Pilipino magagalit doon? Bilyon, trilyon na nawala sa bayan ng Pilipino at kailangan namin ng kasagutan kung nasaan ang pera at sa pamamagitan ng mga taong nasangkot ay matanong man lang at wag na maibalik yung pera, matanong man lang. Sa tingin mo, hindi kaya isipin na sa bayan ng Pilipino yon? Di ba? Kasi yan lagi, sagot ni Antikler sinong taong bayan tinutukoy nila? Di ba? Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Hindi ko tinatawag siya doon yan. Di ba sabi ko, Pinky lagi tawag ko dyan. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Yan yung sa kasabihan na matatanda alam nyo rin to mas mahal mo pa yung kapitbahay, mga kaibigan mo, kaysa sa sarili mong pamilya. Di ba? Natutulungan mong ilibre yung kapitbahay mo, samantalang yung nanay mo, hindi mo mailibre. Di ba? Yung sarili mong kapatid, di mo matustusan. Ang galing-galing mo mamigay ng mga regalo dyan. Ang lakas mo gumastos ng pera sa kabarkada mo, samantalang pamilya mo nagugutom, ayaw mong gastusan. Yan yun eh. Pinalawak lang eh. Diba? Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Nakakita tuk. Wow, si Senator Marcoleta ito. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para Maimbestigahan na kagad. paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Nako, ayan na, Pinky. Kinakatakutan mo. Bibigyan ka ni Senator Marcoleta ng papel. Ano kaya yun? One bull. Takot-takot ka. Nako. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Nako, yari ka doon dito sa one bull. Babawi si Senator Marcoleta sa inyo. No? Kakalkalin yung maleta nga pera ata sa inyo, one bull. Ito ba, binanggit ba ni Senator Marcoleta, may maleta kayo? Kahit may binabanggit ng 18 malis, wala. Di ba? Ang gusto lang niya, imbis mag-imbestiga kayo. Tinik sa kanila si Senator Marcoleta, tinik. Tamo ilang araw, Lunes, aaksyonan nila si Senator Marcoleta. No, kaya nga dinadamay nila pati mga vlogger, ang tinitira sa kanya, relihiyon. Salamat, tinitira niyo relihiyon ni Senator Marcoleta, lalong dumadami Iglesia ni Cristo. lalong bumubulusok. Di ba? Akala kasi, ang history kasi ng Iglesia ni Cristo, nagsimula yung araw ng digmaan. Tapos sasabihin mo, ikaw, mag-isa ka lang, vlogger, patataobin mo Iglesia? Digmaan niya, hindi nakapagpataob dito. Sa relihiyon na yan. 2 digmaan pinagdaanan niya, digmaan yun. Napataob ba sila?
Hindi. Nanood kasi ako dati yung Felix Manalo movie. Diba? Pinapasok yung kapilya nila ng mga sundalo. Pinipigilan sila sumamba. Ngayon pa kaya. Yung mga vlogger inaalat ko lang kayo. Bonus sa inyong bonus. Aha, opo. Oo. Hindi lang basta Hindi, sulat kamay hindi, ito. hindi 500, hindi sulat Hindi lang- talagang hindi pirmado. Formal ano to eh. Oo. Yari ka. Merong covering letter na galing sa DPWH Yari at ka. naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Yari ka. Hindi Yari ka. 500 million, 3.5 billion. Yari ka ngayon, one bull. Oh, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oo. Kaya mo yan? Yan. May papel si Senator Marcoleta. Bakit ganun ang style niya? Oo. Pero yung kahilingan niya, sir, wala masama doon, ha? Wala. Sabi ko nga, Oo. sa buhay ng Isang senador. mga isang senador at saka sa mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Mhm. Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, May pagbibigyan siguro. Baka ganun. umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun, Jen? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oo. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Oo, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Ang tindi nito. Ito, patindi ng patindi to. Nakinig kayo. Ito hindi to maaway eh. Katwiran to, tandaan nyo Hindi to pagbabanta itong buong na Senator Marcoleta at itong buong talakay ito. Ito ay isang masustansyang para na malaman ng lahat ano ang katotohanan. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Yan na. Pero ito wala pong bahid na wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa Nako, sa Senado. ito itong senador. Kailangan po marinig ninyo to. Nako, magugulat kayo dito. Makinig kayo. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang pagkagalangan sa bawat isa sa amin. Oo. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Totoo yan. Yan yung sinasabi ko. Itong pag-uusap natin itong kino-content ko sa inyo. Akala mo lagi away ito, di ba? Akala mo lagi pasigaw tayo. Hindi. Ito po ay ikatututo ng mga nakakarinig. Di ba? Hindi para ako ay magbulyalon dito, ako magsasabi nito. Hindi. Maganda magkaroon tayo ng mga komentary, mga option, di ba? Kaya nga, iba, di ba? Wala nang ginagawa, puro... Ako kasi nagpapaliwanag ako pasensya na kayo Hindi ko matiis, hindi ko mapaliwanag Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, sir, di ba? Oo. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Mm-mm. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Sen? Oo, yes, oo. Kasi ito, oo, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan, pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Mm-mm. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat to'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, Mm-mm. hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Tama? Yes. Mm-mm. Ang galing. Ito may katwiran. Hindi yung isa. Puro pag narinig mo yung katwiran ng isa, mag-iit ang ulo mo Ito hindi. Magiginhawaan ka Si Ping nag-iisa lang siya. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya na sinabi ko, nakakita na 67. Nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oo. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya Tinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan, no? Nag-identify siya ng 11
contractors. Mhm. Sa kanya privilege speech. Alam mo yan, pag nag-privilege speech, Jen, makikita mo talagang parang kumpleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Okay. Ito mga kasama, tapos na tayo dito. Kitang-kita natin na kung ano na nangyayari ngayon. Napakalinaw. Hindi ito nawawala sa sarili si Senator Marcoleta, wala sa hulog. Ang taong wala sa hulog hindi makapagsasalita ng tama. Tandaan niyo yan. Hindi makapagsasalita ng may talagang logic. At napakatama naman talaga. Biruin mo pag may kasalanan, nasasangkot sa kasalanan, ipatawag mo. Kung sino man Poncio Pilato yan, ipapatawag mo pa rin yan. Dahil yun ang tama. Yun ang batas. At yun ang, hindi lang batas batas ng kalikasan, batas ng medical, batas ng psychology, batas ng science, batas ng Biblia. Yun ang tama. Hindi batas ni Pinky. Hindi ho. Diba? O maraming salamat. Isang makabuluhan talakayan to at isang komentaryong malaman at maraming matututunan. Maraming salamat sa inyo. Paalam sa inyong lahat.